Magandang tanghali po. Pwedeng magtanong? Saan yung bahay ni ano? Ang pangalan ng lab? Francine? Bakit po, ano pong kailangan nyo? Francine? Oo. Oo. Saan ang bahay niya? Kailangan po. Nag-ano kasi kami? May pupuntahan namin siya. Ano man? Nag-ano kasi kami? Nagbablog. Saan ang bahay niya dito? Bakit po, ano pong kailangan nyo? Nagbablog kasi kami. May nagsabi sa amin nung sitwasyon nila, kaya pupuntahan lang namin siya. Po yun. Ako po yun po. Yung principal. Ay, ikaw? Ah, Ang bata pa pala ni Francine, mga kaibigan. May nagturo sa atin nung sitwasyon nila. Yan, ito pala siya. Nangunguhang kamuting kahoy. Maalam ka bang magtagalog? Hindi lang po. Konti lang. O sige, pwede mo naman bisayain yung sagot mo. Pero naiintindihan mo yung sinasabi ko? Okay. Ako si Kuya Kulas. Ito si Ate Che. Nagbablog kami. Bigyan pala kita ng mic, ha? So, lagay mo na lang dyan, ipit mong ganyan. Haanhin mo yung kamuting kahoy na yan. Bibenta ko po. Ibebenta mo? Saan mo bibenta? Doon sa labas? Dun sa labas po. Magkano ang bentahan ng ganyan? 25 per kilo po. Ano ito tanim ninyo? Hindi po. Sa biyanan ko lang po. Sabianan mo. Opo. Buti pinapayagan kang manguha ng ano. Lang po, yung ginansya lang po yung sa akin, 20 po sa kanila, tapos 5 pesos po sa akin. Oo. Ibig sabihin, ano ka lang, may porsyento lang siya Opo. na 5 pesos. Ikaw pa ang magdadala niyan doon sa labas? Opo, ako po. Grabe, ano? May anak ka na daw? Opo, isa. Ilang taon na yung anak mo? 2 taon po. 2 na. 2 taon. Oo. Pero ikaw, ilang taon ka na? 20 po. 20 ka na? Opo. Ayan mga kaibigan, si Francine. Frenchie. Ang gandang bata mga kaibigan, artistahin. Hindi ko sukat akalain na ganyan pala siya kaganda. Ilang taon ka na nag-asawa? 16 po. 16. Ang bata pa. Po. Ba't hindi ka muna nag-aral? Wala na po kasi yan nung panggasto yung magulang ko po. Kalisod sa among kinabuhi. Sa una na lang ko nga magminyo ko aron makalingkawa sa kalisod. Pero kuan man day, mas naglisod man day hinoon karon nga nagminyo ko. Ug tagaan ba gani ko chance sa Ginoo nga eskwela ko. Mo eskwela jud ko siguro para lang jud sa akong anak. Para lang ahon mi sa kalisod para pud sa akong anak, sa akong pamilya. Gusto unta ko nga mahimong maestra. Kaso lang lang gyud mi panggasto sa pang eskwela. Maglisod nga mig gasto sa among panginahanglan adlaw-adlaw. Gusto unta ko mahimong maestra. Gusto ta ko mutudlo pud sa ubang mga kabataan. Yun talaga mga kaibigan ng sa mga kabataan ngayon. Pag sobrang hirap talaga ng buhay, tapos sobrang hirap ng mga magulang nila, naisip talaga nila na yung pag-aasawa na lang ang solusyon para makaahon sila sa kahirapan. Pero katulad ni Prince, na ayan yung nangyari sa kanya, mas lalong mahirap yung buhay pagka nagkaroon na ng sariling pamilya. Lalong humirap yung sitwasyon. Mas mahirap pag may sariling buhay, no? Opo, mas mahirap po talaga. Kasi kung wala pa kayong sariling pamilya, yung sarili nyo lang yung poproblemahin nyo. Pero pagka may pamilya na kayo, ayan, yung problema
nung pamilya ninyo, dala-dala nyo na yan. Kumusta ba yung buhay mo ngayon? Kahig isang tuka lang din po. Mm-mm. Makaginansya nga akong kuan 60 usahay makapalit og usa ka kilo bugas. Eh, yung asawa mo, anong trabaho? Kargador lang po. Kargador. Magkano Opo. ang sweldo niya? 280 po. 280. Opo. Saan siya nagkakargador? Sa Palumpon. Palumpon po. Ang layo mga kaibigan nung lugar nila. Layo ng lakad, 2 bundok ang aakyatin mo bago ka makarating dito sa kanila. Tapos, 280 yung sahod ng asawa mo, mamamasahe pa siya papunta doon. Opo, mamasahe pa po. Magkano yung pamasahe niya? 80 po. 80. Opo. O di magkano na lang. 200 po. O, tapos may pagkain pa Tapos siya. pagkain pa po, 50 pesos. Magkano na lang? 150 na lang. 150 po. Natitira. Kulang ano? Kulang na kulang po. May bata po kasi kami Ayan. Mga kaibigan, ito yung si Francine. Ngayon, nandito siya sa bundok. Sana kung nakapagpatuloy siya ng pag-aaral, okay sana Pero, nandito naman na yung sitwasyon niya. Hindi na pwede magsisi Andyan na eh. Lalo may baby na siya. Nasaan yung baby mo ngayon? Nandun po, inalagaan po ng kapatid ng asawa ko po. Ay di, punta kami doon sa bahay niyo. Sige po. Punta tayo. Tingnan natin yung bahay niya mga kaibigan. Ito mga nakuha niya. Ito pa oh. Pwede pa ito Kahoy na yun po. Matigas na? Tigas na po. O, kunti pa yung nakuha mo. Nga po. Mga ilang kilo na ito? 2 kilo na po. O, di may 10 piso ka na. 10 pesos. Pambili ng kape. Tara. Ayan. Ay, ako na lang madala. Ako na lang po. Sige, ako na. Tara. Ay, may tanim pa ditong mani, mga kaibigan. Kanino itong mani na ito? Sa biyanan ko rin po. Sabihanan mo rin. Opo. Oo. May mais din doon. Ang ganda ng mais. Wala po. Lang po yan, Diyan po yun kakain kapag, mag-aararod dito. Oo, yung kubo-kubo lang siya. Opo. Bakit hindi kayo magbahay sa labas? Wala po kasi, lupa doon. Walang Kasi doon. Titirahan. Opo. Ang layo dito eh. May mga kapitbahay ba kayo dyan? Konti lang po. Ilang bahay kayo dyan? Mga 4. 4. Opo. Ang hirap dito pagka umuulan din, Ayun nga Kasi po. bakang putik din. Tuwing hapon na uwi yung asawa mo. Opo. Uwian siya. May kuryente ba dyan? Opo, meron. Meron naman. Pero nakikonek lang po kami doon sa kapitbahay namin. Ay, dyan. Opo. Oo.
Natinik yata yung pa ako ah. Ang kapal na kasi mga kaibigan ng putik ng tsinelas ko. Ang hali na pati. Alin bahay nyo? Ito po. Ah, ito. Opo. Ito pala mga kaibigan yung bahay nila. Ah, gawa din sa kawayan. Sino gumawa nito? Asawa ko lang po, tsaka yung papa niya. Ah, marunong mag-karpentero si asawa mo. Opo. Ayan mga kaibigan, ito yung bahay nila. Ano nga? Frenchie. Ayan. Nasaan anak mo? Andun po sa biyanan ko. Dinala po ng kapatid ng asawa ko po. Mm-mm. Ay, sorry, nahulog na. Ayan mga kaibigan, ang ganda nung Ang ganda, uso dito yung kawayan. Mas matibay nga naman ito kaysa sa mga hardiplex, tsaka mga plywood. Tsaka libre pa ito, Opo. Ano to, kanuha lang ng asawa mo, yung kawayan. Po dyan. Natinig ako. Sakit. Nga, hanapin ko. Natinig ako. Yan, parang May nawala dugo. na. Kukunin ko lang po andun sa kabila po. Ah, sige. Sa biyanan ko po. Oo, kunin ko. Hirang ko yung mic. Mawawala yung connection nito ay maingay. Ay, nahulog pala lab, oh. Ayan mga kaibigan, ito yung bahay nila. Mabuti lang din, maalam mag-karpentero yung asawa niya. Kasi gastos lang dito pa ako, tsaka yero. Tsaka yung pagpapatinso ng kahoy. Yun ang advantage kapag maalam kang magkarpentero. Pero yun mo yan, kawayan na yan, yung sahig nila, kawayan din. Siyempre, hindi ka na mabili ng dyan, ng pansahig dyan, ng flooring, kawayan na lang din, Tingnan niyo mga kaibigan yung palibot nila. Halos bundok. Dito. Ayan. Bundok. Dito, may kapitbahay sila dito. Ayan, sa kabundukan dito. Pakita mo dito lang. Ayan, may kapitbahay sila dyan. Tapos doon, sa may, ayun ko kung may tao doon. Sa may lugar na yun. Kita nyo, nasa kabundukan tayo. Sa gitna tayo ng kabundukan. Sobrang layo mga kaibigan. Galing sa highway, mapasok kayo ng barangay road. Galing sa highway, mga 30 minutes na biyahe galing sa highway. Papasok ng barangay road. Pagka dating sa looban ng barangay road, mga 30 minutes na biyahe, maglalakad ka pa ng mga 30 minutes uli papasok dito sa kanila. Kaya sobrang layo mga kaibigan. Mukhang malayo yung bahay ng niya, ng biyanan niya kasi ang tagal. Doon po daw yung sa unahan pinaalagaan niya dun sa kanyang asawa yata ng kapatid niya. Ito na siya mga kaibigan, Ay, ang gwapo. Lalaki? Babae. Ay, babae pala. Sorry. Akala ko lalaki. Anong pangalan niya? Clarice po. Clarice. Hello. May kamukha ng anak ng artista din, Siguro, gwapo din ang tatay niya. Gwapo din si Papa? Hindi din po. Masyado. Yeah, hindi daw masyado. Okay. Naggagatas pa? Opo, breastfeed pa. Ayan, ito po yung anak ni Frenchie. Pagpasensyahan mo na muna ito, Frenchie, 2,000 yan. Salamat po. Maraming tulong na po ito sa amin. Pambili po ng bigas namin. Galing yan sa sa The Golden Heart Group. Maraming salamat po, The Golden Heart. Maraming salamat po sa inyo.
Oh, papabili ng gatas ni, anong pangalan nito? Clarice po. Clarice. Ayan. Breastfeed Pabili daw na yan. ng gatas. Breastfeed. Ha? Breastfeed. Breastfeed siya? Pambili po ng diaper. Diaper. Oo, sige. Pangbili ng kailangan ninyo, Opo. Ayan, mga kaibigan, maraming salamat po uli sa inyo. Ayan, nakita niyo yung buhay dito ni Crencie sa bundok. Mahirap, pero at least maayos naman yung pamilya. Magkakasama, may maayos na kalusugan, di ba? Oo. Kailangan lang talaga ninyo na mapaglaanan yung paglaki ni Clarice. Ayan. Mapaglaanan yung ni Clarice. Pag nag-aral na siya, ang hirap dito na dito siya mag-aral, Opo. kasi sobrang Lalakad pa po. Oo. Layo. At saka siyempre babae yan si Clarice, kung dito yan mag-aaral, maglalakad siya, ang hirap. Kaya kailangan yung mapag-ipunan yung paglaki niya, yung pag-aaral niya, Opo. Okay. Ayun mga kaibigan, hanggang dito na lang po uli at makikisuyo uli ako na pakishare itong video na ito.